Hi guys, it's a wonderful Tuesday morning. And it's very unusual kasi 7 a.m. pa lang gising na ako. Usually 10 a.m. ako nagigising pag walang pasok. So binuksan ko na yung bintana para sumilip and then tanawin yung liwanag sa labas. Don't expect too much kasi nasa Rizal lang ako, so more on houses yung nakikita nyo sa bintana. And then inayos ko na rin yung buhok ko. Ayan, si G-Boy tulog pa siya. Nilalamig yan pero hindi ko alam bakit nakahubad. And then nagkilos na rin ako para magpainit ng tubig para sa iinumin kong kape, pampainit ng tiyan, and pampaumpisa tuwing umaga. Nilinisan ko lang yung heater bago ko lagyan ng tubig and bago ko isaksak. So habang nagpapainit ako ng tubig, inayos ko na rin yung kape para pagkakulo ng tubig is dire-diretso na yung pagtimpla ko. Para naman hindi siya hassle, di ba? So ayan, kumulo na yung tubig and then sinaling ko na sa tasa. Kumuha na rin ako ng kutsarita para haluin yung kape. Natawa nga ako niyan kasi sinilip ko yung rice cooker and ina-expect ko may kanin pa pero wala na pala. Nung mga oras na to, nakalimutan ko na wala pala akong tinapay kaya kinuha ko yung wallet ko and then bumaba muna ako. And then, pagkababa ko ng elevator and pagkalabas ko ng condo, naglakad-lakad muna ako. Kung di ako maglalakad, hindi ako makakarating dito sa may 7-Eleven. Hindi ko na na-video pero ayan lang naman yung binili ko. Tinapay and spread lang. And then, pagkabalik ko ng unit, inayos ko na rin yan para mailuto ko na or mahit ko na siya. Ay, mahit. Matoast pala. Wala kasing bread toaster kaya sa pan ko siya ginawa. So, ayun, hindi ko na video, pero nagluluto na ako ng pancit canton sa mga oras na yan. Ayan na yung tinapay nung na-toast na. Nagtira lang ako ng 2 piraso na hindi na-toast para sa pancit canton. And then, ayan yung kape ko. Minigro ko para uminit ulit. So, habang pinapakuluan ko yung pancit canton, inayos ko na yung seasonings and yung toyo dun sa mangkok para mas madali siyang mahalo mamaya. O diba, sinilip ko pa kung gaano kalaki yung tiyan ko sa video. So ayan, kumuha na rin ako ng strainer kasi malapit na maluto yung pancit canton or yung noodles. Ayoko naman ng overcook kasi nagiging malabsa siya. Ayoko ng overcook na pancit canton kasi masyado siyang mabigat sa tiyan. So ayan, naluto na yung noodles or yung pancit canton, sinala ko na rin siya. Pagpasensyahan nyo na yung katawan ko, medyo chubby-chubby, diba? So, ayan, hinalo-halo ko lang and then ipiprepare ko na rin siya para makakain na ako. And then, ayan yung food ko, diba? May kanin talaga guys kasi Pinoy tayo. At saka hindi kumpleto yung pagkain ko ng tinatinapay lang. And it is breakfast. It's the very important meal of the day. So ayan, tinikman ko yung pinaggagawa ko. Nilagyan ko yan ng chicken spread ng pagka-toast para medyo mas masarap siya, diba? So ayan, nagpakit lang ako sa video na yan and then kakain na ako. Diba, umuusok-usok pa yung pancit canton. Tulog pa si Jimmy, tsaka kung gising naman yun, di yun kakain kasi hindi yun nag-aalmusal. And mas prefer niyang kumain ng kanin kaysa sa patina-tinapay lang. Isa pa, hindi naman siya nagkakape. Pagkakain ko, nagpahinga lang ako ng unti and then bumalik ako sa pagkakahiga. Pero bumangon din ako around 10 a.m. para mag-asikaso ng lunch. So ayan, nag-aayos lang ako and then ililipat ko lang yung kaning malamig sa isang lagayan. Sayang din kasi kung hindi natin isasalin, malinis pa naman yan and makakain pa. And then mamaya, itatap ko na lang siya doon sa bagong sinaing. Sa bagong saing na kanin. Nilinis ko lang yung rice cooker na pagsasaingan ko ng bigas or ng kanin para mamaya dire-diretso na lang. At saka mas mabilis kasi kapag sa rice cooker tayo nagsasaing. So ayan na nga, nagtakal na nga ako ng bigas. So 3 takal lang yan kasi 2 lang naman kami ni Jimmy. Pero hanggang gabi na namin ito makakain. Ayan, hinugasan ko siya and then sinabawan ko na rin, diba? Syempre, paano maluluto yan kung walang sabaw? Common sense ba? Common sense. Again, pagpasensyahan nyo na po yung katawan ko. Ganyan na talaga yan when I was a kid. Char. So, ayun na nga. Inayos ko na yung rice cooker and yung pinaka-wire kasi medyo buhol-buhol siya. Then, pinunasan ko lang yung pinaka-kaldero para pag sinalang natin siya sa rice cooker, hindi siya masisira dahil basa yung kaldero. Ayan, sinalang ko na siya. And then, tinakpan ko, syempre. So, habang nagsasaing ako, napagdesisyonan ko na maghugas ng pinggan. Ito kasi yung mga pinagkainan pa namin kagabi and yung pinagkainan ko kaninang umaga. Linisan ko muna yung lababo para hindi mamantika pag nasabunan ko na yung mga plato at tasa. And then sa kaartehan kong ito guys, habang naghuhugas ako, meron akong kagagahang nagawa. So nung nasabunan ko na siya lahat and babanlawan ko na yung isang tasa, nasagi ko yung gripo. Kaya naman tinigil ko yung paghuhugas at pinunasan ko yung rice cooker dahil nabasa siya. Nagmap na rin ako dahil nabasa yung sahig. Baka mamaya madulas ako dito, mahirap na.
Pagtapos nun, bumalik na rin ako sa paghuhugas para matapos na tong kagagahan na to or kabaliwan na to, di ba? Char. Hinugasan ko na rin yung peach shell kasi juice yung tinimpla dyan kagabi. And then, syempre, yung kaldero, huhugasan ko na rin. Di ba? Malansa na yan eh. Hindi pala siya malansa guys, mamantika kasi dyan tayo nagpakulo ng pancit canton. So ayan, binalik ko na sa lagayan yung mga hinugasan natin para naman medyo malinis tayo dito sa kondo, di ba? So ayun, pati yung utensils na ginamit natin sa pagluto, binalik ko na rin sa lagayan. Then naglinis na rin ako ng lababo dyan guys para malinis tayong tignan. Then chinek ko yung sinaing, nagiin na siya. So inibabaw ko na yung bahaw. Hindi ko lang na-videohan guys pero tinakpan ko yan ha. So, ayun, prepare ko na rin yung ulam para mamaya pagluto ng kanin is luto na rin yung ulam and kakain na lang. Tusino lang muna ngayong tanghalian kasi mamaya pa magluluto si Jamie. And ayan, gising na siya at tulala pa. Hindi ko na na-video pero na-prepare ko na yung kakainin namin. Let's ciao guys! That's all for today's video. Salamat sa panonood. Bye!